Nasa hotel po ako, inabot rin po kami ng no work, no pay. Tinawag ko itong drift fertigation system. So using recycled styrofoam from NFT to this particular setup, kumukontra si Miggy, medyo pricey yung NFT, nanginayang siya. This one is a really amazing setup. Welcome sa ating mga viewers dito po sa City of Greens Urban Hydro Farm rooftop version. So what are we looking at here, brother? Same with my lettuce na almeti, and then I have here manual arugula. Arugula naman, ang lalaki ng arugula mo. Brother, alam mo, ito isa sa aming mga paborito. Itong arugula na to nakilala namin dahil kami ni Mrs. ay nagtrabaho ng minsan sa Middle East. At ito ay pag bumibili kami ng yung mga chicken, anything you order with meat, palaging may kasama nito. Tapos mabalitaan namin, ito pala 1,000 kada 1 kilo. Yes. Yeah. So flood and drain, what happens here? Tell us about how flood and drain works here. Simple lang. So same na grow media, pumice and coco peat, and then bubuhusan lang siya ng water. Like literal, bubuhusan mo? Literal na bubuhusan, and then siguro after a few days saka po palang uli bubuhusan. Okay. So drenching, manual drenching. Didiligan mo. Pero bakit parang may tubo dito? Once kasi na pag umulan, maring yung water. So pwede mong siyang i-flush out. So this is a drain. Yes. May drain ka. So manual in, manual drench. Tapos pag may overflow ka from the rain, meron ka okay pag nasobrahan ka ng dilig. Yes, pwede mo i-manual out. Manual out. Tapos sa nalalagay, hindi mo na Sasawarin na lang. hindi mo na nire-reuse. Pwede rin i-reuse. Pwede rin i-reuse. Okay. Ang gaganda, oh. Ang gaganda. Ang kakapal ng dahon, no? Yeah. Ang kakapal ng dahon. For example, ito yung first tanim. Medyo malaki na kinitan dito, isang box lang. Kinakat mo? Kinakat lang Cut ka lang nakat? Cut lang ng cut, then magre-rean na naman siya. Question. Peste. Meron ba to? Wala din. Wala rin. Wala rin. Ang lilinis siguro ng tao sa mga kapitbahay mo. So far, so good. Wala akong Okay. Which is sabi nga, kung dun sa original greenhouse ko ay hindi ako napipeste mula nung gumamit ako ng ganitong system. So dito pa kaya na puro bubungan ng bahay ang nakapaligid. Nakwento mo nga, literal, pag tanaw mo sa bawat labas, puro bubong. Puro bubong po talaga. Tapos dahil ginamitan mo nitong net mo na Yes. malalaki yung uwang. Maganda ng airflow. Ang ganda ng airflow. Ang ganda ng airflow. Kita mo, what time na? 12, pero very pa rin. Mas covered tayo sa baba kanina, dun sa second floor, yung paakyat tayo. Pero mas maganda pala yung weather, dito, yung klima dito. Okay? So, this one is the same. Pahaba nga lang yung table mo from end to end. Same pumice, same lalagyan, sustainable, and recirculating. Ang isang nakita ko, meron kang filters. Yeah, fini-filter mo yung iyong tubig. Para ma-prevent yung clogging. Pagbabara. Yan ang common na problema ng microvalves yung pagbabara. But to solve this, to mitigate this problem, you filter your recirculating system. At meron pang isi-share ito si Mr. Norman Ang sa atin. Yeah? Ang kanyang fruit-bearing bridge system? Same din, sir. Circulating din. Recirculating din yan. Okay. First, yata sa Pilipinas na hydroponics watermelon. Pwede ba tayo dyan lumabas? Pwede, sir. Medyo matibay naman yata ang pagkaga. Yan na. May bulaklak ka na. May bunga na, sir, actually. No way. Yeah, there. What? Oh my God. Tapos pinatong mo sa kahoy. Yes. Nakapatong ka sa kahoy at nakapatong ka sa net. Ang ganda. Ang ganda ng mga bunga.
Fist na siya, no? Fist size. Opo. I mean, fist size na siya. Marami na siya. Ayan, no? Fist size na. 1, 2, 3, 4. Dami. Everywhere. Dami. So, paano ito? Wait, can you open that one? Dyan sila nagsisimula. So, nutrients mo dito, napapaligiran siya ng pumice. Yes. Alam niyo po, ito natutunan ko kay Mr. Norman kay Boss Norman. Ito po, kahit nakababad sa araw, halos hindi nainit. Tapos, dire-diretso lang siya. Same, mayroon ding nag-circulate din. So, babalik dito yung reserve ako. Tapos, brother, ang isang tanim, ilang prutas mayroon yan? Actually, literally, ang sabi nga ng mga expert, one plant, dapat at least one only. Isa lang. Opo, bawat vine isa lang. Ano, ikaw, anong ginawa mo? Since first trial ko lang, sir, so susundin ko sila. I see. Opo. I see. As possible, gusto ko sila masunod. By the way, ang purpose pala nitong itong takip, para since nag-start na yung rainy season, Yeah. para lang hindi maghalo yung rain water at saka yung nutrient, I see. para hindi humaabol doon. So Ito, what's this one for? actually second batch ko na to eh. First batch ko nito is melon talaga, honeydew melon. Another first. Yeah? Another first. I'll be honest with you, bro. Ikaw pa lang ang nakita ko kasi nag-hydroponics na ganda, oh. Watermelon. Na watermelon. Any chance, Mr. Norman na ito ay ma-share mo what you learned here? Yes, definitely pag sir. Once ang question pa lang kasi nito kung paano ko siya mapapatamis. So, I grow na, makita mo na yung result kung gaano sila ka-healthy. Pero yung pinaka objective nito kung paano ko siya mapatamis. So, yun ang pinaka question ko ngayon. So, yun ang aaralin ko kung paano. Since hydroponic siya, paano ko makapag-come up ng nutrient siguro na para maging matamis yung kaniyang bunga. We certainly sa larangan ng nutrients, we can certainly be of huge help to your project. Yeah. Yes, sir. Isang tanim, isang prutas. And I would also like to share, no? Share ko na rin, ha? So ito po ay binil ni Mr. Norman sa ibabaw ng kanyang bubong. Yeah? Nakasabit ang kanyang naka-angkla po ito sa magkabila ng kanyang bubong. Yeah? So yan po ay nakasuspend yan sa magkabilang dulo. Nakapatong ang mga taniman, ang mga melon, nakapatong sa para bagang mga ladder. Yeah, na pinahiga. Yan, ganyan. No? Pero tingnan niyo po ang epekto sa kanyang bahay. Ito po, yung mga dahon-dahon na yan ng watermelon, actually, shields the sun, shields the roof po, nasi-shield yung roof from the sunlight. Thereby, nababawasan yung init na papunta sa yero. Which, of course, leads to a cooler house. Is that correct, sir? Yes, sir. It leads to a cooler house dahil ina-absorb ng nitong mga tanim na ito ang sikat ng haring araw. At dahil maaraw, tabi na nagsisibungahan ang kanyang mga sweet 18, sweet 16, Yes, sir. sweet 18 watermelon. Tunog pa lang parang matamis na. I hope so. Typically ask a few questions. So what were the challenges you faced when you put up your system, especially a system that is not common? Hindi common yung paggamit ng pumice. So what challenges did you face setting up your system? Actually, pinaka-challenge ko lang talaga dito is yung time ko, sir. When I have time, dun ko lang siya gagawin. Pero hindi ko masasabing challenge siya. Kasi itong mga materials ko naman, recycled na rin. Styrofoam, same din. Galing rin yan sa hotel na pinagtatrabahuan ko.
Then yung pinaka-bucket niya is just ice cream tub. So yun lang, recycle din, galing din sa hotel yun. Halos wala. Ang binili ko lang dyan, sir, is the coco pit. Okay. The Pumice is ako na rin ang nag-produce. So from scratch, nakapag-produce ako ng maraming Pumice. So yun ang pinaka-basic lang. If you have questions or messages that you would like to send to us, we'll provide links in the caption, in the description on how you can reach us and send us messages. Meanwhile, Normanang, I've been very motivated with your work. And to describe your work here in one word, it's all brilliant. Yes? Thank you very much for inspiring me along with the next generation of growers out there. And one of the things I also admire at City of Greens Urban Hydro Farm is its work in using sustainable products and sustainable methods. So today, I'm with Norman Ang. the owner of City of Greens, and I'm Chris, your ops officer at NutriHydro, and we will see you on the next episode. Bye!